Kilala ang Laguna hindi lang sa mga magagandang lugar at mayamang kultura ng lalawigan. Dito sa Laguna, kamangha-mangha rin ang makukulay na sining ng kada bayan at ang husay ng mga local artisans. Ngayong araw, kasama namin kayo sa tinaguriang wood carving capital of the Philippines. Maligayang pagdating sa Paete, Laguna, ang tahanan ng mga mahuhusay na maglililok. Ngayong episode, kakamustahin natin ang estado ng wood carving industry sa Paete. Kikilalanin natin ang isang grupo ng mga local artisans na patuloy na umuukit sa kasaysayan at sining ng wood carving. At syempre, aalamin din natin ang mabusisi at natatanging proseso ng paglililok ng mga taga-Paete. Magandang araw, Laguna. Ako si Joanne. At ako naman si Roy. Sama-sama nating pagsaluhan ang magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan, lahat ng yan dito sa Laguna. Magandang araw muli, Laguna. Kami po ay inyong napapanood live sa ating Facebook page, fb.com/Dito sa Laguna TV at YouTube channel at Dito sa Laguna TV. Joanne, exciting ang episode natin ngayon, lalo na para sa mga kaibigan nating mahilig sa arts and crafts. Ngayong araw kasi ay nandito tayo sa Paete, Laguna upang itampok ang isang grupo ng mga local artisans na kilala sa sining ng paglililok. Ito ay ang grupong mga alagad ni Da Vinci. Kaya naman kasama natin ngayon ang isa sa mga alagad ni Da Vinci na si Sir Cesar Lee Balan o mas kilala bilang si Sir Sacne. Ayan, magandang araw po, Sir Sacne. Maraming salamat dahil pinaunlakan niyo po na makakwentuhan at makasama po kayong araw. Maaari po ba kayong bumate sa ating mga viewers? Magandang araw po sa mga manonood. Ayan, so Sir Sacne, simulan po muna natin siguro sa context. Base sa karanasan nyo bilang maglililok dito sa Paete, Laguna, kamusta na po ba yung estado ng industriya ng paglililok dito sa bayan? Dito sa Paete, hindi pa naman nawawala. Maraming balita na mawawala daw. Talagang ang ugali ng Paete ng mga tao mag-uuwit, hindi nila pwedeng tanggalin. Kasi ano na yan, ano na ng Paete yan parang yung buhay na. Kaya meron pa rin talaga. Sa tingin niyo po, Sir Sacne, bilang isang maglililok, ano po yung mga pinakamalaking pagbabago sa inyo na napansin niyo sa industriya ng paglililok dito sa Paete? Ang nagbago lang, may lumabas na ibang items na hindi na nakahoy. Nung nagkaroon na racing, na yun ang madalas na ini-export na. Hindi katulad nung panahon na yung maliliit na items, kahoy talaga. Kaya nung panahon na yun, din ako natuto mag-ukit Hanggang ngayon, kahoy pa rin ang ginagawa ko. Pero ngayon, Sir, masasabi nyo na kilala pa rin ang bayan ng Paete sa paglililok. Oo, kilala pa rin. At saka nandito pa rin yung mga tinatawag nating local artisans na talagang sanay. Marami. Ay siguro ngayon, kilalanin naman natin yung grupo nyo na mga alagad ni Da Vinci. Pwede nyo po bang kwentuhan kami kung paano kayo nabuo? Tsaka sino-sino po kayo dito sa grupong ito? Yung aming founder nga, si Judge, ang unang kinuha niya si Maok Dagawin. Yun ang unang talagang magukit na kinuha ni Judge. Tapos si Maok, kinuha naman ako. Tapos kinuha si Mario Madedeos, kinuha si Freddy Dagsindal, tsaka kauli-uli si Mondailo. Ayun, naging 5 kami na binigyan niya kami ng pwesto doon sa kanyang ng aming founder na doon kami magukit. Ayun, kaya nabuo ang Alagad ni Da Vinci. Kailan po ito, Sir? Tsaka paano po nga ulit nagsimula yung kwento niyo? Bali, nagsimula yan nung ang aming founder tinawag kami. Sana eto, gusto kong gumawa kayo, mag-ano kayo ng ukit. Tsaka siya naging idea di yun, doon nabuo yung aming grupo na sa kanya nagmula, hindi naman talaga sa amin. Ano po kayang layunin or mission ng grupo nyo na Alagad ni Da Vinci? Ang talaga na yan, huwag mawala ang sining ng Paete. Yan ang naging layunin ng aming grupo. Katulad dito, nandito na tayo, yung mga gawa namin.
Pwede niyo po ba, sir, kwentuhan kami kung paano niyo finu-fulfill or paano niyo ginagampanan itong misyon na to na wag or ituloy or tuloy na buhayin yung sining ng paglililok dito? Pag may nakita kaming kahoy kunyari na nabubulok, talagang pinupursige din namin na kunyari, may naputol na kahoy sa isang bahay, isang bayan. Kinukuha namin para lang wag mawala yung aming gagawin, yung aming ukitin. Kaya nagiging diretso. Marami pa kaming kahoy na mga mga nabubulok na pwede pang ukitin. Ayun, sir, kanina sa kwentuhan natin, nabanggit nyo na yung mga kahoy na ginagamit nyo, nanggagaling sa bundok. Ito yung mga naputol na kahoy. Paano po nyo tina-turn or iniiba itong mga kahoy na ito para maging isang obra? Ayan ay, kunyari may tsura yung kahoy, may konting bulok, kasama na sa design yun. Ang gagawin na lang namin, yung panabi na pwedeng ukitin, yun ang inukit namin. Tapos yung mga bulok na yun, nandun na yun eh. Gawa na ng kalikasan yan eh. Kumbaga ay kasama na sa design ng namin, ng ukit namin yun. Parang hindi namin kaya ukitin yung kinain ng anay. Kasama na sa design yun. Kanina, sir, nabanggit niyo, tama po ba? 5 kayo na miyembro ng mga Alagad ni Da Vinci. Base po dun sa mga disenyo nyo, paano kayo nagkakaiba-iba ng mga disenyo? May sarili po ba kayong tatak? May sarili po ba kayong wala naman. Kunyari, gumumela, kung ano man ang sa'yo rose, sa'yo tapos isa, kung anong maisip na idea, basta una i-drawing muna namin sa papel. Kayo po, Sir Sakne, paano po yung pamamaraan nyo ng pag-uukit? Di ba po, bilang isang maglililok, may iba-iba tayong pamamaraan ng paglililok? Oo, may kanya-kanya rin. Ayun, katulad yan, drawing ko muna sa drawing muna sa kahoy. Yung itsura ng kahoy, drawing muna sa papel. Tapos doon muna yung sketch. Basta mo iukit doon sa kahoy, drawing mo muna. Tsaka mo iana sa kahoy, iukitin. Kanina, sir, nabanggit nyo, pagdating sa design, nagmumula po talaga siya sa isip nyo sa creativity at saka imagination nyo. Tapos tsaka nyo po siya ipapakita sa director nyo. Drawing muna sa papel. Pero lahat yan, may idea ka na. Sana hindi naman lahat na nanggaling sa isip mo. Titingin ka rin ng idea lang. Saan po kayo humuhugot ng inspirasyon para makuha yung mga ideyang to? Para magawing obra mismo yung mga nasa bigla ka mo na lang nakita ba? Parang magandang ukitin nyo na parang iniiba-iba mo lang yung design. Pero nakita mo pa, magandang ukitin nyo. Parang ganun lang ang nangyayari. Na pwede pa lang ukitin yung ganun. Tapos minsan binabago nila. Mabalik tayo, sir, dun sa inyong grupo na mga Alagad ni Da Vinci, no? Bilang grupo, paano nyo po napapanatili na buhay yung sining ng paglililok dito sa bayan? Basta hanggat yung wag mawawala ng ukitin. Maghanap ka ng kahoy na pwede ukitin. Parang gano'n. Hindi naman yung makita mong buo yung puno, puputulin mo, hindi naman kami gano'n. Basta pag may nakita mong bagsak na, hindi na, parang ayaw na, hindi na papakinabangan. Yun, hindi nadampot namin. Nagsasabi muna kami kung sino may-ari ng kahoy. Tsaka namin nireport doon sa aming founder. Isa bigay lang eh. Kasi hindi nila kailangan, bigay lang, madalas bigay lang. Tapos yung iba, binabayaran na. Pinapabayaran, mga 1,000, mga gano'n, 1,500. Pero marami yun. Tapos dadali namin din sa shop. May shop kami rin eh, kami 5. Yun din namin. Tapos kung naman ang magustuhan ng kasama ko, yung kahoy, ukitin ko ito, sige, ukitin mo. Ganun naman, bigayan. Hindi yung agawan. Kasi madalas yung minsan production agawan eh. Kung anong magustuhan ng kasama ko, yun ang dadamputin yung kahoy, lilinisin. Kaya iisipin na niya kung anong gusto niyang gawin. Kaya sige, drawing muna. Kasi kapapabro pa namin sa aming founder. Tsaka niya ukitin. Basta bahala na yung nag-ukit. Pag na-drawing na niya, ay na yun. Yun na yun. Katulad niya, drawing ako dyan. Pag inukit ko na, parang naiba na, wala na sa drawing. Pero hindi naman lumalayo. Basta yung idea, nanggaling sa mag-uwit, approve lang ni Jar. Pero minsan sinasabi rin niya na ganito gawin mo. Basta sinabi niya, kunyari, bulaklak. Anong bulaklak? Kunyari, rose, gumamela, sunflower. Bahala ka na doon. Wala sang bibigay na. Basta pag sinabi niya, yung drawing lang pinapakita namin sa kanya.
Ganun lang nanggagaling ang aming mga inuukit. Kayo sir, sa personal niyong pananaw bilang isang local artisan, no, gaano kahalaga naman para sa inyo na maipagpatuloy or maipasa yung inyong talento sa pag-uukit sa ibang tao or sa komunidad natin? Kasi bilang kilala ang Paete, bilang wood carving capital of the Philippines, no? Mahirap din kasi nasa ano yan nasa sariling isip niya. Kung yung papasahan mo, di naman sa interesado, bali wala yung, dapat yung meron talagang tao na pupursige na lalapit sa iyo. Yun talaga, porsigido talaga matuto yun. Pero yung pipilitin mo silang yung magukit ka, wala. Hindi sila matututo. Kasi wala naman eh. Kaya katulad yung kasama ko si Mao, yung anak niya. Pinagukit niya na butasin mo ito sabi niya. Di umalis yung tatay niya, anak niya pinagukit na si Mao yun. Di nung inukit niya, siguro para iniisip niya na matututo siguro itong anak ko. Di umalis yung tatay niya, pinabayaan niya. Bumalik. Nung makita niya, nakabaon na yung pangukit. Hindi na mahugot. Ibig sabihin, hindi nakuha nung anak na kung paano magukit. Sana kasi hirap na hugutin eh. Binaon niya ng binaon. Bubutasin nga. Di ganun. Sana hindi naman na tutumagukit yung anak niya. Parang wala sa kanyang skill. Ang nangyari, wala na. Parang nag-aaral na lang siya. Pag ganun yung sabi mo may papamana yung hindi basta-basta rin. Sir Saknet, dahil sa panahon po ngayon ng modernisasyon, yung nauso na rin po yung mga makabagong teknolohiya gaya ng laser printing, yung mga 3D printing po. Paano nyo po, gaano po kahalaga na mapanatiling buhay ang isang traditional na sining ng paglilidok po? Kung kaya, katulad yan, yung display, naka-display na yan. Pag mayroong tao nakakita na yan, doon mo makikita na gusto ko matuto na yan. Hindi mo basta-basta lang pipilitin sila na ganyan. Kasi yan naka-display yan, siguro makakakit sila. Parang ang sarap gawin ito Parang yun, yung magsisimula pa lang, yun doon sila mag-interest na matuto. Yung paano sila matuto. Kasi ako, natuto ko ng sarili lang. Pero yung basic, may nagsasabi. Tapos, marunong mag-drawing. Yun, ko na imagine, masarap talagang ganito ang trabaho. Kahit hindi mo masyadong kakayaman pati. May hilig mo lang. Kumbaga nasa tao siya, sir, no? Kung talagang gusto mo na hindi mo pwede pilitin talaga. Katulad niyo, sir, di ba nabanggit niyo sa kwentuhan natin na kayo talaga, nung bata pa, parang na-inspire kayo sa kapamilya niyo na... Ako na-inspire ako kasi talagang sa dami Yung natuwa kasi isang tao na nakita mo, magandang ginawa niya. Tapos iniisip ko, kaya ko rin siguro yun. Kaya yun, hanggang nagsimula na nun, na ako yung nagsimula na magukit. Nung bata pa nga lang ako, siguro elementary pa lang yata ako nun. Nakita ko yung magulang ko, tatay ko nagukit din kasi tsatsoy ko. Ayaw ko pakahawakin ng pangukit. Kasi bata pa, baka masugatan siyempre. Ginagawa ko yung ipit, nung uso yung ipit na kawayan, sampayan. Yun ang ginagawa ko, nag-ano, parang imagine kasi nagaganon-ganon ako. Kasi nakikita ko talaga doon mo nakita na hilig nito yung mga to. Parang yung pag-ukit niya. Ayun, nagsimula nun. Hanggang sa naging high school na ako, pinahawak na ako ng pangukit. Kasi masusugatan pagka mga bata hindi niya talaga alam. Gagay din talaga. Kanina sir, sabi na ni Joanne yung tungkol sa isa sa mga sigurong kinakaharap ngayon ng grupo ng mga maglilidok o yung mga local artisans natin dito sa bayan yung pagkakaroon ng mga modernong technology tulad nga nung 3D printing, laser printing. Parang kinakalaban niya ngayon yung traditional na paglililok, di ba? Ano naman sa tingin niyo sir yung kaibahan nito o yung mas unique na feature nung mga traditional na inukit kumpara dito sa mga painting. Sa mga 3D printed. Ang painting kasi yung sa mga marunong naman talaga mag-drawing.
hindi nila, yung hindi naman sabihin na hindi nila kaya mag-ukit. Iba ang painting din sa ukit. Kasi yan, lumalalim ang ano nakapatong lang yung drawing. Pero yung drawing mo, pagka inuka mo, nawawala na yung drawing mo eh. Pagka uka mo, tsaka ka ulit magdo-drawing, tsaka mo ulit ukitin. Hindi yan basta-basta drawing lang, pininturahan. Yan, kita naman ninyo may mga pintura iba, pero inukit mo na yan. Hindi, kaya malaki ang pagkakaiba ng painting sa carving. Kasi marami talaga nakakala na mong mag-painting. Drawing lang, kulahin mo lang yung drawing, hindi, ano na yun, paint na yun. Sir, maliban po dun sa painting, meron din po kasi tayong yung mga nililaser na talaga, yung kumbaga may machine na ginagamit, hindi talaga gawa ng kamay. Kumbaga meron yung sinasabi mo duplicator yun eh. Opo. Kaya lang yung duplicator, hindi duplicate yun. Ibig sabihin yung machine na yun. Bago yun, meron siyang kinokopya at hinuhukay naman yung machine. Hindi na yun original, parang yun ay ano na. Iba pa rin yung nanggagaling mismo sa imahinasyon ng talagang artist, kagaya. Hindi, kaya nga mahirap nga kung magkaroon ng machine na inuukit lang na gano'n, meron naman siguro, kaya lang iba pa rin yung sarili mong design. Sir, ayun nabanggit nyo nga na ang tawag dito, yung appreciation ng mga tao pagdating sa art, nasa sarili nila, no? Parang nasa tao yan, kung talagang nandun yung interest niya, nandun yung kagustuhan niya na magtuloy or mapunta sa larangan ng sining. Pero sa sarili nyo, sir, sa paparaan na personal, paano nyo i-inspire or mas hihikayatin sila na kumbaga suportahan ba? Kahit suportahan lang yung natin, yung sining. Kung sila ay mapupunta rito, makikita nila, malalaman mo na sila mismo magsasabi na na gusto kong mag-ukit, gusto kong matuto. Wala na problema, sabi niyo, tuturuan namin kayo. Lumapit lang kayo. Hindi yung pwede yung sabihin mo na, nakikita naman nila yung mga taga-Paiti na maraming taga-Paiti, alam nila yung ukit kasi pabasal ka lang dyan, marami nag-ukit sa labas eh. Doon mo malalaman na gusto nila maglilok o ano man. Pero yung iba na hindi taga-Paiti, pwede sila pumunta rito na pwede namin turuan na mag-ukit o ano man. Yung gamit, pwede rin namin sila ng mga gamit. Marami rin nagpupunta rito na papagawa ng gamit sa. Tapos yung ginagawa nila ng sample, sabon naman. Sila sabon. Hindi muna sa kahoy. Kasi yung sabon, walang walang salungat. Binatod ng kahoy, may salungat yan. Na hindi pwede basta-basta itagay pang-ukit. Matitipak, parang gano'n. Hindi katulad ng sabon na yellow, prutas, may wala salungat yan eh. Kaya iba talagang wood carving. Ayun, thank you Sir Sakne dahil marami po kaming nalaman at mas marami pa tayong aalamin tungkol sa sining ng paglililok. Sa ating pagbabalik ay atin namang tatalakayin ang proseso ng wood carving at ang ash gallery. Kaya huwag pong aalis, magbabalik ang Dito sa Laguna pagkatapos sa mga ilang paalala. Dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. The Philippine Science High School Calabarzon Region Campus is now accepting applications from the best and the brightest grade 6 students to join our next batch of grade 7 scholars. The scholarship benefits include free tuition, free loan of books, monthly stipend, and dormitory privileges. Apply now at nce.pshs.edu.ph or call us at 0917-654-8089. Hi! Hirap ng exam. Buti na lang patating na yung mga parcel ko. Deserve! Oh, mga bagong damit na naman ba yan? Oo, katulad ng suot ko ngayon. Oo, diba? With discount voucher, aesthetic na, at marami pang pagpipilian online. Yan yung sinasabi ko sa mga Oo nga. Mukhang marami nga. Kayo nagkapareho. Siya, halik ka rito. Papakita ko sa'yo yung marami talagang pagpipilian. Pili ka lang dyan, kahit anong style. Mix and match.
voucher, tawad, pwede. Oh, kuya. Imbis na itapon, inuukay. Tignan mo to. Branded pa nga, oh. Pero may eco-friendly voucher. Okay Sige po kuya, bukas na lang po. Pasensya na po talaga, wala po kasing tao sa bahay. Oh. Sa ukay, anytime, anywhere. Tipid na sa gasolina, sa plastic at enerhiya pa. Okay Kaya sa susunod na mag-add card ka, tipipin mo muna. Nasa ukay, okay pa. Dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Muling nagbabalikan dito sa Laguna. Sa mga nanonood sa ating Facebook at YouTube Live, huwag kalimutang i-share ang inyong mga reaksyon at katanungan sa ating comment section. Kanina, kinamusta natin ang kasalukuyang estado ng industriya ng paglililok dito sa Paite, Laguna. Kinilala rin natin ang grupong alagad ni Da Vinci. Ngayon naman, kasama natin ang founder at ang direktor ng alagad ng Da Vinci at ng Ash Gallery na si Judge Nicolas. Judge Nicolas, pwede po ba kayong bumati sa ating mga manonood ngayon? Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ayan. So, sa unang tanong, sir, pwede niyo po bang ikwento yung kwento sa likod nitong Ash Gallery? Mahabang istorya po. Mula bata pa, ang inyong abang lingkod ay napakahilig sa arts o sining. Gayon din sa sports, culture, music. Pero isa ito sa matagal ko ng pangarap. Mula nung 1976 pa, nung ako'y nag-aaral sa Ateneo de Manila sa Polisay, bumababa na ako doon sa basement. Meron doon gallery. Rock Drillo na natandaan ko ay. Doon nagsimula yung pangarap ko na sa dako-dako diyan ay magpundar din ng isang gallery. Tumagal na yun. Hanggang sa naging abogado, hanggang naging hukom ng pagsanghan, hanggang infanta, naka-real, siniluan mabitak. At dumating yung punto na COVID na hindi natin alam kung saan nanggaling at hindi natin alam kung saan magtatapos. Kung kaya't ang mga judges ay, mga senior citizen ay bawal lumabas. Ayan. Wala na akong magawa, kaya naisip ko, yung naudlot kong pangarap na magtatag ng gallery, murals, sculpture, pwede rin sa painting, siguro sa banda-banda yan. Ay nag-umpisa ako. Meron na po akong koleksyon na ilan, ni na Angelo Baldemor. May ilan na po. Pero tinawag ko itong sila. Ako ngay tulungan ninyo na mag-ukit ng, mailabas ko yung aking hilig. Kaya tinawag ko una si Mao Dagawin. Sumunod na itong si Sakni na aking naging katiwala, Balan. Hanggang sa sumunod na si Mario, hanggang naging 5, na komo kayong lahat ay mahuhusay na alagad ng sining. Mula ngayon ay tatawagin ko na kayong alagad ni Da Vinci dahil alam na naman natin na yun yung isa, kung hindi man pinakamahusay na sculpture painting. Judge Nicolas, napansin ko po na ang Ash Gallery ay nakapwesto sa loob ng school. Bakit niyo po kaya naisipang dito mismo siya itayo? Meron po ako original na plano doon sa lote ko doon. Siguro itinulot ng Diyos na mabili itong lumang gusali na ito na nung panahon na yun, that must be about 3 years ago, ay kailangan namin ng expansion. Dumadami na po yung estudyante ng PSBC, lalo na sa college. Edu, HRM na ngayon ay HM na, tsaka business management, nadagdagan ng psychology, nadagdagan ng PE, masteral, ganyan. Ay meron pong isang maluwang na espasyo. At pumasok din sa isip ko na turuan ang lahat ng aking mag-aaral mula elementarya, junior high school, senior high school, through college, na pukawin ang interes sa sining, lalong-lalo na sa pag-uukit. Kaya dito po ito naitayo sa basement
Sir, gaano po kahalaga para sa inyo na maituro or maipasa sa mga kabataan yung halaga ng pag-appreciate sa sining? Napakahalaga at yun ang ay buhay ko yan. Sinabi ko na hindi magiging kompleto ang buhay ko hanggat hindi ko na ilalabas yung aking matagal na kinikimkim. Dumating yung punto na naging senior citizen na ay gusto ko nang ilabas yun ngang hilig. Kung tawagin nga natin ay self-actualization. Hindi magtatrabaho dahil kailangan kumita. Magtatrabaho para magampanan yung hilig, lalong-lalo na sa sining. Kaya ito ay napakahalaga at maisasalin ko pa ang interes sa mga mula sa kabataan ng aking school. At ito ay bukas din sa lahat ng kabataan, paaralan at kahit may edad na may interest pa sa sining ng pag-uukit. Sir, bakit po kaya Ash Gallery yung tinawag nyo dito sa gallery natin? May ibig sabihin po ba yung Ash? Kung mga ako'y mahilig sa arts at saka sa sports, gusto kong magtayo nito na kung saan magiging tagpuan, pwede magpulong-pulong yung mga artists at saka athletes, yung sports enthusiasts dito sa gallery na ito. Kaya Arts and Sports Hub. Bali, Arts and Sports Hub ang ibig sabihin ng ASH. Pwede nyo rin po bang ikwento yung paano kayo nagsimula? Kasi di ba na-mention nyo regarding din sa nagsimula kayo sa pandemic. Pero may umpisa na nakaunti ha. Pero doon sa pandemic naging yung Mas lumawa. Oo. Tinawag ko nga ito naging 5 yan sila. Pumili ako ng pinakamahusay sa Paite. Na naghahangad din na makilala. Wala silang gaanong pamamaraan tulad na iba may mga communication at saka may pera. Kaya sabi ko itong medyo mababait at mahuhusay, halika kayo at tayo ay mag-umpisa at baka magkaroon ng pagkakataon para makilala itong sila. 5. Bali sir, lahat po ng naka-display dito sa Ash Gallery ay gawa po mismo ng mga miyembro ng Alagad ni Da Vinci. Tama po ba? Opo naman. Ang sinabi ko dyan, tayo lilikha ng mga ukit o lilok na original. Walang katulad. Hindi square, kundi kung ano yung ating pinag-abutan na hugis ng kahoy, babanghayin natin yan at lalagyan natin ng kahulugan at ng hugis. Kaya kung mapagmamasdan po ninyo dito, kung ano yung kahoy, meron nga dyan yung antipolo Doon sa farm ko po, yun ay susunugin na. Sabi ko, teka muna. Iuwi natin sa Paite, tinawag ko yan sila at ukitin ito. Kaya yung 3 piyesang yun nagkaroon ng halaga. Dapat yan ay uling na o abo na. Yan, naririyan at na-appreciate ng mga bisita rito. Bali sir, tama po ba? Lahat ng mga nakadisplay dito, yung paggagawa niya, nagsisimula siya based sa imagination ng mga artists natin. Opo, yes sila naman. Ako lang ay sasuggest na parang ito ang gusto ko. Parang kooperasyon siya, ito drawing naman. Magagaling po mag-drawing niya sila. Kaya sasabihin ko, magkukan ako ng comment, baguhin ito dito, itaas mo ito. Hanggang magkaroon kami ng isang pinal na plano doon sa particular na kahoy na yun. Pero sir, may mga ilan din po ba na parang nagpapakustomize ng sarili nilang, halimbawa may sarili akong parang gustong ipaukit, tumatanggap din po ba yung yung miyembro niyo? Mga nagpapahayag ng interes, tulad ng ilang politiko, yung ilang mayaman. Pero baka hindi pa po namin kaya. Sabi ko, tayo muna ay magpundar nito. At siguro, pag binibigyan tayo ng pagkakataon ay baka tayo. Ito po ay koleksyon muna. Dahil ang original nga pong interest ay pukawin ang interest ng mga kabataan at lahat ng may sinumang interest sa sining. Kaya pinupuno muna ito. 4 na taon na po kami. Meron pa ako doon meron ako sa Pagsangan. Pero ito yung pinaka-sentro ng AS
gallery. Ay, nabanggit niyo po na sobrang importante na mapukaw yung interes ng mga kabataan pagdating sa sining. Sir, kanina sa kwentuhan namin may nabanggit po na magkakaroon ng fine arts yung school nyo. Tapos dito rin po ba sa Ash Gallery gaganapin yung pag-aaral regarding ng arts appreciation? Opo, meron na po kaming application for additional program of the fine arts program department. Dangan nga lang po ay ang proseso ay matagal-tagal. Kaya siguro sa bandarian at na-approve na yung aming application, dito rin po sa lugar na ito. May mga kausap na rin po ako mga sikat na artist dito, sina Fred Baldemore, na nangako, Pastor Glenn, yung mga sikat magagaling talaga. Ay nagpahayag din ng interes na tumulong sa industriya ng paglililok sa Paite at handang tumulong kung sakali at matutuloy yung Department of Fine Arts. Sir, kayo po, ano po yung mensahe nyo para sa mga manonood natin para mas mahikayat natin sila, lalo na yung mga kabataan na suportahan or tangkilikan yung tradisyon ng paglililok dito sa Paite? Unang-una po sining, yun yung refleksyon ng ating diwa, ng ating kultura, kung ano ang buhay natin, yun ang lumalabas. Ikalawa, ay napakahalaga po nitong sining na ito dahil unang-una dito sumikat ang bayan ng Paite at yung ekonomiya ay dito rin nakasandal. Dangan nga lang, isang nakakalungkot na development ay nangangaunti ang interes ng mga kabataan na yan naman yung nangyayari sa maraming lugar tulad ng Rice Terraces sa may bandang Benguet o doon na halos wala na rin gusto magpatay. Dito'y ganayon din dahil siyempre papunta sa urban o kaya sa ibang bansa, malaki ang sahod. Kaya ito ay maliit na papel ng Ash Gallery na muling buhayin, hikayatin at mapaunlad pa ang sining at industriya ng paglililok sa bayan ng Paite, ganun din sa mga kanumdug bayan. Ayan, so maraming salamat po, Judge Nicolas, sa pag-share ng insights nyo, no, at saka pag-share ng passion nyo regarding sa arts. Maraming salamat din po at kayo'y naging instrumento ng aming pangarapin. Yun din pangarapin ninyo, iisa. At ang dahilan ay sining at kultura kung bakit tayo ay nagkatagpo ngayong araw na ito. Maraming salamat po ulit. Ayan, so maraming salamat po ulit. Kaya yung mga disenyo natin sa bahay na inupit sa kahoy, minsan hindi na natin napapansin, no? Pero mahalaga na maintindihan natin na puso at talento yung ibinubuhos ng ating mga local artisans pagdating dito. Tama ba, Joanne? Yan, tama ka dyan, Roy. Tunay ngang nakaka-inspire ang dedikasyon ni Judge Nicolas at ng Ash Gallery at ang grupo rin ng Alagad ni Da Vinci. At pahinga po muna tayo saglit, kaya tutok lang, babalik ang Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. The Philippine Science High School Calabarzon Region Campus is now accepting applications from the best and the brightest grade 6 students to join our next batch of grade 7 scholars. The scholarship benefits include free tuition, free loan of books, monthly stipend, and dormitory privileges. Apply now at nce.pshs.edu.ph or call us at 0917-654-8089. Isang mainit na pagbati sa Radyo DZLB sa inyong ika-61 anibersaryo. Kaming nasa Office of the Vice Chancellor for Research and Extension ay saludo sa inyong 6 na dekadang kasaysayan ng serbisyo publiko. At saludo din kami sa bawat individual na bumuo at patuloy na bumubuo sa nag-iisang community radio station ng UPLB. Lubos kaming nagpapasalamat sa pagkakataon na makasama kayo sa isang programa na naghahatid ng mga natatanging pananaliksik ng UPLB. Naway patuloy kayong maging boses ng kaalaman at inspirasyon
para sa ating komunidad. Padayon. From the Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, we extend our warmest greetings to Radio DZLB on its 61st anniversary. For decades, Radio DZLB has served as a bridge between the university and the wider community, amplifying voices, promoting civic participation, and championing public service through the airwaves. As we celebrate this month, we honor your unwavering commitment to development communication and community empowerment. Muli, maligayang anibersaryo sa Radio DZLB. On behalf of UPLB, I convey the warmest greetings to Radio DZLB as it celebrates 61 years of dedicated service to the community. For over 6 decades, DZLB has stood as a pillar of meaningful, educational, and community-centered broadcasting, true to the spirit of development communication. As we celebrate DZLB's anniversary, we also honor and celebrate every listener, volunteer, and partner who has helped sustain DZLB's enduring legacy of public service. Congratulations, and may you continue to be the voice that informs, inspires, and empowers communities. Ako at ang DZLB. Muling nagbabalik ang Dito sa Laguna. Mga kaibigan, nandito na tayo sa exciting part kasi tuturuan na tayo ni Sir Sakne kung paano yung mismong proseso ng paglililok. So, Sir Sakne, pwede niyo po bang ituro sa amin kung ano po muna yung mga materyales na kailangan natin para makapaglilok? Siyempre, number 1, kahoy, tsaka yung materyales, lapis, o kaya ballpen para may drawing. Katulad dito, drawing muna na tsaka drawing mo yung kahoy, tsaka mo gagawin niya dito sa kahoy. Ganun ang pagkakaano ng bago magukit, meron ka na idea paano mo gagawin sa isang kahoy. Kasi meron din naman, pwede din naman na kahit wala kang drawing, kung ano nila pumasok sa isip mo, ano mo na. Pero mas maganda kung meron ka talagang pinagkukunan. Sir, pagdating po ba sa kahoy, may pinipili tayong klase ng kahoy? Yung kayang alos lahat naman kaya, kaya lang talaga meron din matigas, sobrang matigas. Naukit din naman, kaya lang matigas nga, mananakit yung braso, yung mga gamit, masisira. Kahit naman, basta maukit, pwedeng ukitin. Yun ang ginagawa. Katulad nito, santol, malambot naman to, madali ukitin. Bale, nagsimula siya, sir, sa isang disenyo, mula sa inyo, tapos ngayon, prepare na natin yung mga kagamitan. Ano na po yung una nating gagawin pag meron na tayo ng mga materials? Siyempre, yung kahoy na, number 1 kahoy, yung drawing mo muna. Kung ano yung pwede mong ilika sa kahoy, i-drawing mo muna. Tapos, katulad siya, may founder kami, na-aproba niya, pirma yun. Tsaka namin ulit, na sa kahoy na yan. Hindi na nga simula ng ukitin. Pero, umpisa, parang drawing ka muna ng mga ganyan. Di mo basta i-drawing ka agad ng basta-basta. Kung ano una. Kasi yan, pagka-drawing mo, yan, katulad niyan, drawing mo itong nito. Yung bulaklak na yan, kunyari ito. Kumbaga, lapis muna, sir, dito sa mismong kahoy, iguguhit nyo yung disenyo gamit ang lapis. Pagkatapos po nun, tsaka nyo siya... Hindi mo basta-basta ba i-drawing kasi lahat eh. Pag na-drawing mo na, di pagka naukit mo na yan, wala na yung drawing ngayon. Parang yung magda-drawing ka ulit ng bago. Pagka-drawing mo, tsaka mo ulit ibababa, baka wala na ulit yung drawing mo. Uulitin mo ulit kasi naukit mo na nabura na Ganun na nangyayari dito sa carving. Hindi katulad ng painting o drawing. Nandiyan na yun. Ito, ulit-ulit ka nagda-drawing. So, pwede niyo po ba ikwento, sir, kung ano yung disenyo nyo ngayon na inuukit sa ngayon? Ito, gumamela to. Gumamela, sir. Bale, kailan nyo na po ito sinamulan? Mga ilang araw nyo na pong binu-work on itong design na to? Ito, 2 araw ko nang ginagawa ito. Hindi naman yung tutok na... Kasi hindi mo rin masabi, tao ka papagod ka rin
minsan pag pagod na pagod ka na, parang hindi mo na kayang gawin. Yung wala na sa isip mo. Kaya pag pagod ka na, iba na pakiramdam mo eh. Parang hindi mo na matatapos. Pero kinabukasan, kondisyon ka na naman, ganito lang pala ito. Kala ko hindi ko na kayang tapusin. Bali sir, pwede niyo po bang ipakita ko yung mga, may iba't ibang technique po ba sa pagpukpok or pag-carve dito sa kada parte nitong obra nyo ngayon? Oo. Kailangan mo lang pagka ikaw umpisa yan, kahoy pa lang yan, kailangan mo na mabigat na pamukpok. Pwede niyo po bang ipakita sir? Kwento kung paano siya ginagawa. Ayan. Ano yan, matigas matigas siya. Kailangan mo na mabigat na pamukpok, tsaka malaking Valid dapat sir, mabigat itong... Ngayon, pagka medyo hindi na siya matigas, yung mga ganyan na may tsura na, pwede mo yung palitan na pamukpok. Papalitan sir ng mas maliit na... Para hindi na siya, tas dadaan mo nang... Kasi dahan-dahan, parang nililinis mo na siya eh. Ganyan mo na. Hindi, pag mabigat ganyan. Para saan po itong ibang mga, sir? Itong mga ibang... mga pangukit na yan. Nakita niyo may mga kiliwit, may mga ganyan, may mga diretso. Kasi itong mga kiliwit na ito, pag malalim na, yan, hindi na aabot itong mga... May pagkakataon po kayo na minsan na nagkakamali po kayo ng pagpukpok or ano? Oo, meron. Pero nababago naman eh. Kung nagkamali ka ng magagawa mo na iba idea. Kapasukaw naman yan ng ibang idea. Kaya minsan talaga, yung isip mo, kailangan press din eh. Opo. Sir, kanina, mabalik tayo dun sa disenyo, Kanina nabanggit nyo na may sari-sariling disenyo kayong miyembro. Tapos kanya-kanya rin kayo ng ukit. Pero may pagkakataon ba na nakapagtulungan kayo sa iisang design? Oo, pwede rin. Pero hindi madalas na gano'n eh. Kung ano yung nakita mo na yung gawa ng ibang kasama ko, hindi ko na pinapakialaman yun. Basta gawa ninyo yan yan ang gusto ninyo, di ayos lang naman. Wala kami yung sasabihin yung pipintasan namin yung mga gawa. Harap-harapang at yung kunyari, may kasama ako nagukito, kasama naman yung pangit naman yung ginagawa mo. Hindi kami gano'n. Kung ano man yung naisip niya, basta maganda pa. Kasi ang tao kasi iba't ibang paningin. Pangit nga, maganda naman ng iba. Diba? Ganun yung style ng pagkakarbing eh. Pero iba naman maganda yung tingin, pangit naman doon sa iba. Diba? Iba't iba kasi yung ng tao eh. Paningin, yung gusto. Bale sir, dito sa design nyo na ginagawa nyo ngayon, ano na yung sunod yung step or proseso? Ngayon na ito na yung naukit nyo, ano po yung sunod? Pagkatapos yan, marami pa yan. Pero pang mga detail yan dito. Nalagyan ng lokob yan dito eh. Tsaka nyo dodrawingan ulit. Oo yan, pagka ganyan, dodrawingan mo na ulit yan. Tapos ito po sir na mga pang-ukit, nakadepende siya kung gaano kalalim yung kailangan yung tanggalin na kahoy. Kasi may detail pa na ganyan eh. Parang kakaroon pa siya ng korte. Pang-detalye ito sir. Yan. Pwede po kaya namin masubukan? Oo, pwede. Ikaw, Joanne, mag-try na isa. Sir, turuan niyo daw po si Joanne. Ayan, Sir Sak, na yung inaano niyo po. Sige. Tsaka paano, sir, yung mismong kamay, yan. Baka po mamaya yung kamay ko mamapukpok po. Tapos ganun. Yan kahit alin dyan, basta yung ano mo lang. Tapos nasira ni Joanne. Joke lang. Saan po yung ginhita niyo, Sir? Pwede mo na diretso yun, pababa. Ayan, nandito po tayo ngayon. Naglililok na po. Ito, Sir Sak. Sige, diretso mo lang. Kumbaga, detail na yung ginagawa ni Joanne, no? Oo, detail na yan. Parang hindi pantay, Joanne. Ganun naman talaga sa umpisa eh. Pero, pag yan, drawing pa nito. Ito po. Sir, yung mga ganitong obra, gaano katagal na kukumpleto ito? Ayan ay pagbasa pa, binibilad pa yan. Okay. So pagkatapos po na maukit yung kabuuan, ibibilad nyo ng ilang araw, sir? Yung hanggang sa matayo, kasi lilihain, babarnisan, yung mga may barnis niyan eh. Kasi pagkabasa, binarisan mo, lumalabas yung yung tubig niya.
Yung parang ano siya, maganda yung tuyo talaga. Bali sir, di ba nagsimula siya sa design, tapos tsaka natin uukitin, tapos kapag nabubura yung mismong drawing nyo, i-drawing nyo ulit, tapos dedetalyehan. After po nun ay ibibilad natin. Tama po ba? Pwede naman lihain ng agad. Liha. Pagkatuyo, pagkabasa siya, tsaka lang binibilad. Kasi babarnisan mo siya. Para yung barnis, yung pagkabasa niya, hindi na sa pagbabarnis, hindi na lumabas. Kasi pagtuyo na, ayan na, hindi na siya pagmatagalan na rin. Ano po kaya dito yung mga parang magaan or madaling proseso para sa inyo ang paggagawa po nito? Pagbabarnis? Lahat matagal. Parang kumbaga po yung madali para sa inyo. Madali, para wala naisip na madali Hindi po, halimbawa po, yung pagliliha, pagliliha. Pero sa mismong proseso, sir, alin yung pinaka sa tingin nyo? Mas nag-e-enjoy kayo? Yung paborito yung... Yan, yung ganyan. Yung mismong pagpupukpok na... Nililika mo na yung isip mo, yung kinokorte mo na, yun ang nakaka-enjoy. Kasi pagka nakita mo, ganyan, nakita mo, ang mag-enjoy ka naman yan, yung detail naman yan, paano lulubog, paano ilalalim. Yun naman ang i-enjoy mo. Pero nakaka-enjoy ito, yung kinokorte mo siya. Kasi nandun ang enjoyment niya yan. Napansin namin, sir, yung iba sa mga designs nyo dito, sobrang detalyado, sobrang mabusisi, no? May mga maliliit na detalye na talagang kailangan makikita mo siya kapag nilapitan nyo. So, masabi natin sobrang quality nung inyong mga produkto or yung obra nyo dito. Paano nyo naman po ine-ensure na talagang quality yung output na napoproduce natin dito sa art gallery natin? Yung makikita mo na, kasi unang tingin mo lang makikita mo naman na maayos naman. Pero pag yung sisilipin mo ang detalye, yung di mo lang mapapansin namin sa may diferensya na konti. Pero pag tinignan mo sa malayo, maganda. Kasi iba yung katulad niya, mga singit-singit. Yung makikita mo yung minsan diyan na meron pang konting hindi namin, minsan din talaga namin napapansin yun Kasi nakakaligtaan namin na meron pa palang hindi na ukit na dumi o man. May makikita naman ninyo dyan pagka meron talaga. Pero pag tinignan mo sa malayo, maganda sa tingin. Pero pag susugin mo, meron talagang Di maiwasan yun. Pero sir, paano nyo napapanatili na yung quality naman? Yung kung paano siya kaganda? Kasi napapansin ko sobrang pare-pare, hindi magkakaiba siya ng disenyo, pero pare-pareho siya nung kumbaga sobrang detailed or sobrang yung quality niya maganda lahat. Parang hindi mo makikitaan na tinamad siya dito, tinamad siya. Parang lahat ay talagang binuhusan nyo ng puso at saka ng tiyaga. Yan naman kasi, hindi namin ginagawa ng wala kami sa mood Kunyari, pagod na kami. Katulad nga nasabi ko kanina, minsan, pag pagod na kami, naisip namin, hindi namin kayang tapusin. Ngayon, pag kinabukas, magbalik namin, ganito lang pala. Kondisyon ka na naman, isip mo. Ganun naman tayo, tao lang tayo. Hindi naman tayo machine na para diretso ang trabaho. Basta yung kung ano man yung madalas ako, pag pagod na ako. Parang hindi ko na kaya tapo. Parang wala na sa isip ko na, hindi ko na alam, nawawala na yung idea ko. Pero, pag kinabukasan, enjoy ka na naman. Dire-diretso na naman ang gawa. Hindi mo na napapansin yung oras minsan Pagka yung nasa mood ka. Sir Sakte, alam naman po natin na ang kahoy ay nabubulok. Paano nyo po nape-preserve yung mga kahoy natin na naka-display po? Pag may nakita ginagamit po ba kayo? Alam mo, pasiraan yan. Minsan, iyanin na may epoxy yan, kakapitan namin ng pako o lalagyan namin ng kahoy sa likod para hindi na siya lumaki. Diyan ay finishing niya yun nakasama din sa para lang madiretso yung katulad dito, baak na yan. Kita niyo. Yan ay lalagyan ko na epoxy yan para magdikit siya ulit, para wag na siya lumaki. Habang naka-display siya, hindi na siya lumalaki, naka-fix na siya. Kaya madalas tuyo na talaga dapat Kasi pag basa ang kahoy, inukit mo, kumikilos minsan yan Pag tuyo na, hindi na masyado. Hindi nakikilos yan. Yung katulad ito, medyo basa pa yan. Pagkatapos na bibilad ko, didikit ko ito. Para pagka barnis, nilalagyan na ng barnis, na siya, pag matagalan na yan. Matibay na.
Ayan, so maraming salamat po Sir Sakne. No? Ganito pala talaga kadetalye yung paggawa or pag-uukit ng isang obra na gawa sa kahoy. So yung mga disenyo natin sa bahay, kung makikita natin, na inukit sa kahoy, minsan hindi na natin napapansin, no? Pero mahalaga na matandaan natin na puso at talento ng isang local artisan ang ibinuhos dito. Di ba? Tama ba, Joanne? Hindi yung araw-araw na ginagawa mo, yun ang yun. Pero iba't iba. Alam mo, akala niyo lang, araw-araw na gano'n ang ginagawa ng carver, hindi po. Iba't ibang idea po mangyayari. Isip at katawan po ang lagi na dyan. Tunay na kahanga-hanga ang yamang sining ng Paite, Laguna. Kanina'y nakilala natin ito bilang wood carving capital of the Philippines. At ngayon, mas naunawaan na natin ang lalim ng kanilang sining at kultura sa tulong ng grupo ni Sir Sakne, Judge Nicolas at ng Ash Gallery. Totoo ka dyan, Joanne. Nawa ay patuloy na magsilbing inspirasyon sina Sir Sakne at ang miyembro ng alagad ni Da Vinci. At kasama na dito ang Ash Gallery. Ibinahagi nila ang dedikasyon at passion sa pagpapanatili ng sining ng paglililok sa kabila ng hamon ng modernisasyon. Maliban sa pag-ukit ng kahoy, inuukit din nila ang kasaysayan at ang kinabukasan ng sining na ito. Kaya naman, sa mga kababayan nating nanonood, patuloy po nating suportahan at tangkilikin ang sariling atin. At dito na nagtatapos ang ating episode ngayong Lunes. Siyempre, sundan din ninyo ang mga ganap ng ating programa sa ating Facebook page at dito sa Laguna TV. Muli, ako si Joanne. At ako naman si Roy. Magkita-kita tayo sa susunod na Lunes para sa susunod na episode ng Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magkulay na karanasan. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magkulay na karanasan. Dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna.